Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 30, talata 1 hanggang 10. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Bakit? Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak?" Kaya't sinabi ni Raquel, "Kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya." At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. "Panig sa akin ang hatol ng Diyos," sabi ni Raquel. "Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki." Kaya Dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, "Naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay." Kaya tinawag niyang Neptali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, binigay naman niya kay Jacob si Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Genesis chapter 30, 11 hanggang 20. At sinabi ni Leah, "Kapalaran," at pinangalang Gad. At ipinanganak ni Silpa na alila ni Leah ang kaniyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Mapalad ako, sapagkat tatawagin akong mapalad ng mga babae." At tinawag niya ang kaniyang pangalan na Aser. At yumaon si Ruben ng manahon ng paggapas ng trigo at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid. At dinala sa kaniyang inang kay Leah. Na magkagayoy sinabi ni Raquel kay Leah, "Ipinamamanhik ko sa inyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak." At kaniyang sinabi, "Kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak?" At sinabi ni Raquel, "Kaya't sisipin siya sa iyo ngayong gabi dahil sa mga mandragoras ng iyong anak." At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon. At sinalubong siya ni Leah. At sa kanya'y sinabi, "Sa akin ka dapat sumipin, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng aking mandragoras ng aking anak." At sumiping siya sa kanya ng gabing iyon. At dininig ng Diyos si Leah. At siya ay naglihi. At kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, "Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa." At kanyang pinangalan ng Isakar. At naglihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-anim na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kalugod. Ngayon nakikisama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki." At kanyang pinangalang Zabulon. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Muli, isang mapagpalang buhay po sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-30 ng Genesis, versikulo 21 hanggang 33. Di nagtagal nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, "Tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak." At tinawag niyang Jose ang kanyang anak, sapagkat sinabi niyang, "Sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa." Nang maipanganak si Jose, sinabi ni
Jacob kay Laban. Pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panguhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan. Kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 30, versikulo 34 hanggang 43. At ang sabi, sumagot si Laban, kung ganyan ang gusto mo, payag ako. Pero ng araw ding iyon, ibinukod ni Laban ng mga batik-batik na kambing na lalaki at babae. Pati ang mga itim na tupa, pinaalagaan niya ito sa mga anak niyang lalaki. Ibinukod niya ito kay Jacob sa layo na 3 araw kung lalakarin. Ang naiwang mga hayop ay ang binabantayan ni Jacob. Kumuha si Jacob ng mga sanga ng almendro, abilyano at kastanyo at binalat-balatan niya ito. Pero hindi niya lubos na binalatan, kaya may batik-batik na puti kapag tiningnan ng mga sanga. Inilagay niya ang mga sangang iyon sa harapan ng painuman ng mga hayop para makita ng mga ito kapag iinom sila. Doon sa harapan ng mga sanga nagkakasta ng mga kambing kapag umiinom sila. Batik-batik ang mga anak nila kapag nanganak na sila. Pero iba ang ginawa ni Jacob sa mga tupa. Habang nagkakasta ng mga hayop na ito, pinapaharap niya sila sa mga batik-batik na kambing niya at sa itim na mga kambing ni Laban. Kaya nakaipon din si Jacob ng sarili niyang mga hayop at hindi niya ito sinasama sa mga hayop ni Laban. Kapag nagkakastahan ng mga hayop na magaganda ang katawan doon sa pinag-iinuman, inilalagay agad ni Jacob ang mga sangang iyon sa harapan ng mga ito. Pero kapag ang mga hayop na matatamlay ang nagkakastahan, hindi niya inilalagay ang mga sanga. Kaya ang mga na matatamlay ay kay Laban at ang mga masisigla ang katawan ay kay Jacob. Sa ganitong paraan, labis na yumaman si Jacob. Dumami ang hayop niya pati ng mga kamelyo at asno. Dumami rin ang mga alipin niyang lalaki at babae. Ito ang salita ng Diyos. Amen.